Hi guys! Welcome to Praying Advice. Welcome back to my vlog! And of course, for today's video guys, ayan. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan i-like, i-hit ang notification bell para updated ka sa ating every upload. So, ayun na nga guys. So, nagbabalik ako sa pag-vlog dito sa YouTube dahil wala lang, na-miss ko lang. And of course, ang gagawin natin for today's vlog ay magluluto ako ng pandesal. Which is first time ko magluto ng pandesal. Dito na yung mga ingredients dito sa harapan ko. Ayan na siya. Ayan ang mga ingredients natin. So, stay with me. Tingnan natin kung perfect ba ang paggawa ng ating pandesal dahil yun nga after how many years and after how many years na mag-bake, ngayon lang ulit ako nakapag-bake. Hindi naman talaga ako baker. At dahil dyan, during sa ating pagbe-bake, sa ating process, get to know me dahil kakabalik ko lang sa pagba-vlog. So may mga iilan dyan na bago lang natin na subscriber. So, ang bata nahulog. So, ayun, while preparing this pandesal, mag-get to know each other tayo. Okay? Okay lang ba sa inyo yon? Okay. So, first, ito yung actually yung recipe guys, nakita ko lang siya sa TikTok. And pwede naman ako maggamit dito sa sa aming lutuan diyan sa oven. Kaso hindi pa ako masyadong bihasa sa paggamit dito. Actually kakalipat lang namin. So i-air fryer natin siya. So ang title ng vlog na to is air fryer pandesal and get to know me. Huy, basta. So, let's start with... So, ang start natin gagawin ay 3.5 flour. 3.5 cup. Ang ating walis. Mababash na naman tayo dyan. Nung nag-video ako ng may nag-bash sa akin. Nakalipat na lang daw ako ng Jufair. Hindi pa ako nagpalit ng walis. Huy! Dami talagang basher sa world. Okay, start tayo sa 3.5 cup flour. Andito na yung mga panukat natin. So guys, basically, napunta ko dito sa Bahrain. Sa mga hindi nakakaalaman, dito ang mother ko. Ang mother ko is very matagal na dito sa Bahrain. I think, kung ilan ang taon ko ngayon, yun yung taon na pinagstay niya. Kasi 9 months pa lang or 6 months pa lang ay nag-abroad na si mother. So, start tayo. So, ito ang 1 cup. So, 3.5 cup flour daw ang kailangan. So ayun. So, andito ang mother ko, mga tita ko, mga tito ko. Andito na din galing yung mga ang dami na kami dito, guys. Mga pinsan ko, side ng mother ko, side ng father ko. Andito na din. So... Kinuha ko ng mother ko after ko mag-graduate. Graduate ako sa Philippine Women's College of Davao as at HRM, Hotel and Restaurant Management. So, graduate ako ng HRM, which is ang aking goal talaga in life is to become a chef. So, sa mga hindi nagtataka, nung dumating ako dito sa Bahrain, hindi pa ganito kalaki ang inyong Richard, hindi pa ganito kalaki ang back-to-back nyo. Bakit parang ang dami? Hindi pa ako masyadong kalakihan nung dumating ako dito. Super payat, super paminta, super masarap. Huy, sa masarap. So, ayun, way back 10 years, 10 years ko lang last November. So, 2019 at ako dumating dito. After ng pag-graduate ko, ay kinuha ko ng mother ko dito. Naka-work lang siguro ako sa Pilipinas. Ang first work ko naman sa Pilipinas, nag-call center ako. Huy, sa call center, isang buwan. Hindi pa ata isang buwan. Nag-umalis na ako. Kasi hindi ko kaya mag-English. Actually, to be honest, alam niya ng mga high school friend ko, too, na ang English talagang pinakamahirap para sa akin. College, high school, ang pinakamababa kong talagang grade is English. Pero nag-e-excel ako sa ibang paraan. Huy, sa ibang paraan. 3.5 flour. So, naka-2 na tayo. So, ayun, after ko graduate sa college, kinuha ko ni mother dito. And, after nun, naghanap-hanap ko ng trabaho. Ang pinakaunang trabaho ko dito is, Block 338 ako nag-work dito sa Adlia. Wala pang 1 month.
After nung Black 338, wala pang 1 month, umalis ako. Feeling ko kasi parang, ewan ko ba kung bakit ako umalis nung first work ko dito. Gawa nung sa visa ko, hindi pa nila transfer. So, syempre, tourist visa ko nung dumating dito, kailangan ng visa agad transfer. So, ayun, lumipat ako sa Diplomat. Before ako nag-start sa Diplomat Hotel, tinransfer na agad nila yung visa, kaya lumipat ako. Ang pinakaunang sahod ko dito sa Bahrain is 120 BD. Diyos ko guys, murang-mura lang doon dati, 120 BD. Although mura din naman ang bilihin nung for the past 10 years. Okay, tapos ng flour, sugar, 1/4. Ito at ang sugar. So, nung nag-start ako work as waiter sa Diplomat sa Kuntiki. Ngayon ay iba na ang tawag sa kanilang restaurant. Andun pa rin siya. Busabi na ang tawag sa pool bar. Grabe ang experience ko sa hotel, guys. Doon ko talaga ma-experience na yung pagiging abroad. Hindi ako nakastay in kay mother ko kasi na meron kaming accommodation. Next, nalagay ko na yung 3.5 cup flour, 1/4 sugar, 1 teaspoon salt. So, ayun, grabe ang experience ko doon dati sa hotel. Dahil nga, yung work ka talaga. Diyos ko, payat-payat ko dati. Tapos, yun nga, ang 20. After a year di na ako nagtagal sa Diplomat. After a year, na-promote ako as captain. Although, nung nag-start ako ng waiter, guys, ang dami ko ding mga naririnig na assumptions about me. Like, graduate ako ng HRM, tapos may honor pa ako nung graduate ako, cum laude ako. President ako ng Supreme Student Council namin. Tapos, pumunta lang sa ibang bansa, nag-abroad. Yung mga ganun na assumptions. Tapos doon ko talaga na-realize na hindi basta-basta mag-earn ng pera. No? Doon ko na-realize na grabe pala talaga, kailangan mo talaga kumayod para magkapera. Okay, after na nating salt, ilagay ang ating yeast. So, hindi ko na napapakita yung mga nilagay ko. Stay with me. Stay with me. 2 and 1/4, yes. Teaspoon. Wait lang, check ko na lang. So, na-check ko na siya, 2.5 teaspoon ng yes or instant yes. So, ayun, after a year, na-promote ako into captain. After a year, na-promote ako as supervisor. Yun yung pinakalas ko na position. Supervisor ako ang pinakabata. 20 years old pa lang ako, guys, yung nakarating ako sa abroad. So, haluin lang natin siya. 20 years old ako noon, mga 22 years old ako pinakabata na staff na naging supervisor sa hotel. Syempre, bida-bida tayo, Pilipino, di ba? Yes lang ng yes. Overtime, Diyos ko, pagod kung pagod. Haluin lang natin siya after mahalo ang flour, ang sugar, at saka ang yeast. Dahil yun yung nakita ko sa tutorial. Okay, after the yeast ay ang ating powder milk. Bilisan na natin to. Ang ating powder milk is 2 tablespoon powder. So, pag ibig sabihin ng tablespoon, yung malaking kutsara, yung teaspoon, maliit. Okay. Alam nyo yon. So, 2 tablespoon of powder. 1 and 2. Tapos yun, after ng 3 years, nag-resign din ako. Ang ginamit ko palang powder, kahit anong gamitin nyo, pero ang meron kami dito is Almarai for the Middle East people. So, after ng 3 years, nag-resign din ako doon. Inofferan ako nila ng manager bago ako mag-resign. So, grabe talaga kasi ang pagod sa mga hotel. Kung sa mga hotel kayo nag-work, grabe. At yung panahunan pa nung time na yun, Diyos ko, fully book ang hotel. Dahil sa akin, charis. Pero to tell you honestly, guys, ang laki ng earnings, hindi naman sa malaki, dahil lang siguro wala pa akong pinapadalhan that time. Malaki ang kitaan sa hotel in terms sa mga tip. Grabe guys, yung tip namin dati, Diyos ko, mabubuhay ka tip pa lang. Mas malaki pa sa sahod mo kaysa sa tip. Okay, after ng ating ilagay ang powder milk, 1 cup of milk, liquid milk naman ang ilagay natin.
So after nung nag-resign ako dahil actually ang lakas ng loob ko mag-resign nun dahil si mother ko ay gumawa siya ng business. So nag-business si mother dito na yun, nagka-CR siya. Kinuha niya ako sa business niya. Tinulungan ko siya sa business niya. Andyan pa rin yung business namin. Manpower siya, pero ano kami, provider kami ng mga waitress, waiter sa mga hotels or mga private events. After ng milk, isang itlog na nasa ano ba yan, na bate. Huy, nawala ang ating itlog. Hulo. Ito pala. Huwag siya ng OA. So, yun, nag-resign ako, lakas ng loob ko mag-resign dahil nga, may visa na available already yung mother ko. Ang work ko sa mother ko, basically, ako yung nagtatransport. Nagtatransport ako sa mga babae ni mother. So, ang ginagawa ko doon, tagahatid ng babae, which is, ang kagandahan, wala akong monthly sahod. Daily ang sahod ko kung malakas ang kita ni mother, mas malakas ang kita ko, guys. Pero grabe ang pagod, Diyos ko. Di ka talaga makakaiwas sa mga pagod pag mag-work ka talaga, no? Kailangan mo talaga ng, tsagaan mo talaga. So yun, kay mother, umabot ako ng ilang taon siguro. Nakapagbakasyon. After nun, tapos butter na 3 tablespoon. After nun sa mother ko, nag-work ako matagal. Let's say 5 years. Siguro ako nag-work kay mother. And doon, naboring ako sa life. Naboring ako pagiging work kay mother. So, naghanap ako ng iba pang work. Naghanap ako. During pandemic, mahina na yung business kasi syempre pandemic yun. During pandemic, ang pinaka-worst talaga na experience ko, yung alam mo yun na taghirap ka ng walang-wala ka talaga na experience ko talaga yung dito. During that pandemic, walang business, walang negosyo. Grabe, nangingiyak-iyak na lang ako, problema. Lahat mga naipon kong mga ginto, nasangla lahat, yung mga pintas. Ang bait pa rin ni Lord sa akin. Nakaraos, tapos yun yung time na kasi may sasakyan ako, inuhulugan ko siya monthly. Yun talaga yung mahirap. So, dumating ako sa part na nagta-transport talaga ako ng mga kababayan dito. Like, sinisingil ko lang sila 1BD, ganun, para lang survive lang talaga. Kaya pinatos ko talaga mag-transfer sa mga kababayan natin. Although, kaibigan, mga kilala. So, lagay natin ng 3 tablespoon butter. 1, 2, 3. Okay, 3 butter ang nilagay natin. Ay. Tapos, after nun, ang next kong nag-work ako sa agency ng newspaper company. Di alam to ng karamihan, pero nag-work ako doon. Nagtagal siguro ako ng 1 buwan lang din. Kasi nga, hindi din nila pinrases sa mga visa. Hindi rin nila pinrases yung visa ko. Or hindi ata kumabot ng 1 buwan. Although, doon ko nakuha yung doon nag-start ang idea ko kung paano ang marketing, ang ganon-ganon na ideas. Kasi siya, para siyang newspaper. Para siyang marketing agency na nagpo-promote ng mga gumagawa ng mga design, something ganon. Tapos yon, pumasok na din ang itong vlogging natin. Gawa nung may isang contest dito sa Republic Lounge ng isang bar dito sa Bahrain na may pa-contest na the biggest vlogger. Hindi ako nanalo doon, pero doon nag-start ang aking pag-vlogging career. Although before, mahilig na talaga ako humarap sa camera. Ako madaldal kasi ako, guys, sa pagdating sa mga camera, ganyan, bida-bida. Pero in person, hindi ako masyadong madaldal. Mahinhin akong tao. Sa mga nakakilala sa akin, madaldal lang ako pag mga sobrang close na ako. Kahit nga ngayon, kung may mga tropa-tropa, hindi ako masyadong madaldal. Ganito lang talaga ako. Ganyan na ako. Parang may tawag dyan, introvert or introvert. Kayo na bahala. Okay, next is 1/4 cup of water. Hala, wala pong nilagay na sugar. Wala pong nilagay na sugar, no? So, lagay na natin tong 1/4 cup of water. Oo nga, kasi hindi ko pa nagalaw yung water nito eh. Diyan. Tapos siya, mali na tuloy yung process natin. Ang sugar natin is 1/4 cup din. Naglagay na ba ako ng sugar, guys? Wait nga lang, i-check ko sa video. Oo, naglagay na ako ng sugar.
Oo, naglagay na ako. Bahala na. Kung wala akong nilagay na sugar, pagdasal na lang natin na okay siya. Oo, naglagay ako ng sugar. So, in-knead lang natin siya. Ito na yung consistency niya. Mamaya, pakita ko sa inyo. Haluin lang natin to. So, late ko na nalagay yung water. Oo nga, naglagay ako ng sugar. Check natin. 3.5 cup flour, 1/4 cup sugar, 2 teaspoons salt, tapos na 2 and 1/4 cheese, 2 tablespoon powder milk. Hala! Oo nga, mali na ako guys. Bahala na to eh. Tama pala. 2 powder milk, tapos 1 cup milk, tapos 1 egg, 3 teaspoon melted butter, 1/4 water. Tama naman. So, i-ano lang natin siya. So, ayun lang. So, nag-start ako pagbalik. At yung pandemic din pala, nag-start na din ako magbablog. Kaya na-monetize tong YouTube natin. Kaya grabe dong YouTube. Nung pandemic talaga, grabe yung binago ng mga tao, no? Diyos ko, ang dami ko ding mga natutunan doon that time. Ayun lang guys, kung meron pa kayong gusto nating i-vlog sa ating daily, or hindi na siguro daily kasi di naman tayo, busy naman tayo. So, kung may gusto kayong i-request na gawin nating vlog, i-comment nyo dyan sa comment section and I'll be happy to do it. And of course, gusto ko din mag-giveaway tayo pero sa sunod na, ayusin ko muna yung mechanics natin and everything. So, ito na yung consistency niya. Medyo tama na siya dun sa video ko. Then, i-knead na natin siya. Knead ba tawag yan? Ganunin na natin siya. So, mahugas lang ako ng kamay. So, guys, ayan na siya. Pagkatapos ko siyang minamasa-masa. And then, i-rest muna natin siya ng 1 to 2.5 hours or 1 hour or 2 hours. Patubuin lang natin siya kung tingnan natin kung tutubo siya. Nakalagay dun, tatakpan lang natin na malinis na and then, let's see, balikan natin later on. Ayan na siya guys, tumubo na siya. Ayan na yung finished product, ayan. Tapos, nagluto na ako guys, 140 degrees, tapos 15 minutes, 10 minutes sa taas, 5 minutes sa ilalim. So, tingnan na lang natin ang finished product. Ito, hindi ko na lulutuin, tago ko lang siya. Ayan na siya guys, so hindi siya pandesal, putok. Naglagay ako ng cheese, tapos niliitan ko lang yung bilog-bilog kasi maliit lang yung air fryer namin. So, ito na yung final product niya. So, pakita ko sa inyo kasi nilagyan ko siya ng... Ang lambot niya, oh. Ang lambot niya. Pero okay na to siya. Wait lang. Ayan siya, guys. Ang ating pandesal. Oh, diba? Luto siya, guys. Aray. Ay, sorry. Super melty, super yung cheese. Ayan. Lasang tinapay. Okay naman siya. Asap naman siya. Pwede nga. Tapos malambot siya. So, dito na siguro magtatapos ang ating vlog. At kung bago ka sa ating YouTube channel, huwag kalimutan i-like, i-subscribe, mag-hit ang notification bell para update kita sa ating every upload. So, comment down kung anong gusto nyo yung i-vlog natin soon. Maraming salamat. See you everybody! Paano? Ayan na yung final product, guys. So, itong medyo brown. Tinagalan ko siya kasi gusto ko ng medyo brown. Super lambot niya, oh. Tapos may itong mga bilog, nilagyan ko siya ng cheese. Try nyo na!